Panibagong adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, June 30. Ito ay batay sa latest price adjustment range na inilabas ng Department of Energy o DOE. Simula ngayong araw, maaaring magpatupad ang mga gasolinahan ng rollback o maaari rin na magtaas ng presyo sa kada litro ng petrolyo depende sa kung ano ang aplikable sa bawat oil company. Para sa gasolina, maaaring mabawasan ng hanggang 10 sentimo o taasan ng halos 2 piso ang presyo ng kada litro nito. Habang naglalaro naman ang diesel sa mahigit pisong tapyas o hanggang halos pisong dagdag sa bawat litro. Samantala, ang kerosene naman ay mayroong nasa 80 centavos per liter na rollback pero posible rin na magkaroon ng 1 peso and 22 centavos na increase. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ang ahensya ang pansamantalang nagtatakda ng paggalaw sa presyo ng petrolyo alinsunod sa umiiral na national energy emergency. Before the energy emergency, DOE has more of a monitoring power lang on the price of oil. Ibig sabihin, ang oil company ang nagde-decide kung magkano yung presyo, i-rollback nila or i-increase nila. Ngayon nagka-emergency tayo at medyo nasira-sira na yung system at tumaas bigla yung mga presyo, DOE decided that we will dictate what is the rollback or the price increase. Now, how do we compute that? Ayon sa kalihim, nakabatay sa average ng lahat ng mga gastusin ng bawat oil company ang computation ng DOE sa presyo ng mga produktong petrolyo. So, kada company, may iba-ibang trader, ibang presyo din bilhin nila, depende kung saang bansa yan kinuha. May iba ring presyo sila sa transportation, iba yung price nila, depende sa size, kung saan mo kinuha, kung gaano kalaki order mo. So, premium, insurance, tsaka transportation, tsaka yung cost of goods or cost ng fuel na yan, iba-iba kada company. Bunsod nito, nagpapatupad ang kagawaran ng price range sa fuel adjustments upang mas maging makatarungan ang presyo nito. Ayon sa DOE official, magiging dehado ang karamihan ng kumpanya kung iisang presyo lang ang itatakda habang posible rin itong maging advantage para naman sa iba. So, ngayon, dahil medyo kumakalma na yung merkado, nilagyan namin ng price range kasi para lumapit siya sa kung anong binabayaran ng actual na expense ng companies sa binibili nilang petrolyo. Hopefully, while it's still hindi pa tayo bumabalik sa previous, ito po yung compromise na nakita namin na i-average na lang muna and you can pick the lowest or the highest. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon.